Mga uri ng relasyon na hindi kinalulugdan ng Diyos. Pangangalunya. Ito ay pakikipagtalik ng isang may asawa sa hindi niya asawa. Malinaw na sinasabi sa Biblia na ang pangangalunya ay kasalanan at pagsuway sa Diyos. Exodus 20 verse 14. Huwag kang mangangalunya. Pakikiapid. Ito ay pakikipagtalik ng dalawang taong hindi kasal. Itinuturing din itong kasalanan dahil ang sexual na relasyon ay nararapat lamang sa loob ng kasal. Hebrew 13 verse 4. Maging marangal ang pag-aasawa sa lahat at huwag dungisan ng higaan sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga mapakiapid at mga mapangalunya. Relasyong labas sa kasarian o same-sex relationship. Ang Biblia ay nagtuturo na ang kasal ay sa pagitan lamang ng isang lalaki at isang babae. Ang relasyon ng parehong kasarian ay kasuklam-suklam sa Diyos. Roma 1 verse 26 to 27. Dahil dito hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki ayon sa likas na kaparaanan. Sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Ganoon din ang mga lalaki. Ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae ayon sa likas na kaparaanan. At sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya't sila paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang mga gawa. Poligamya. Ito ay ang pagkakaroon ng higit sa isang asawa, madalas sa mga lalaki. Bagamat noon sa lumang tipan, may mga pagkakataon na pinapayagan ito. Pero walang direktang pahayag ang Biblia kung bakit pinahihintulutan ito ng Diyos. Ngunit ito ay maaaring dahil sa mga ilang dahilan tulad ng pagpaparami ng lahi, proteksyon at suporta sa mga kababaihan at panlipunang katayuan. Ngunit ngayon, hindi ibig sabihin na gusto talaga ng Diyos na ganito. Pinahintulutan lamang ito ng Diyos noon upang malutas ang mga suliranin, ngunit hindi ito ang pinakatama. Sa bagong tipan, nagpapanumbalik sa kanyang orihinal na plano mula pa ng una. Kung babalikan ang kwento ni Adan at Eva, ang pag-aasawa ng higit sa isa ay hindi orihinal na intensyon ng Diyos. Ang ideal na plano ng Diyos para sa pag-aasawa ay isa para sa isa lamang. Genesis 2 verse 24, ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina. Nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Relasyong may karahasan o pang-aabuso. Anumang uri ng relasyon na may pananakit, pang-aabuso, pisikal, emosyonal o mental ay hindi kinalulugdan ng Diyos. Ang pag-ibig ay mapagpasensya at mabait. Sa madaling salita, gusto ng Diyos ang mga relasyon na may katapatan, tunay na pagmamahal, respeto at sumusunod sa kanyang mga utos. Efeso 5:33. Subalit ito'y para din sa inyo. Kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Kapatid, alalahanin niyo ang babala ng Diyos. Di ba ninyo alam na ang makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos.